afternoon, good evening to each and everyone, especially those on the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment and we are one. Tayo ngayon ay nasa diary entry 10:58. At 3 o'clock, I prayed prostrate in the form of a cross for the whole world. Jesus' mortal life was coming to an end. I heard his 7 words. When he looked at me and said, Beloved daughter of my heart, you are my solace amidst terrible torments. Pagka alas 3, nanalangin ako ng nakadapa sa anyo ng isang krus para sa buong mundo. Ang mortal na buhay ni Jesus ay malapit ng magwakas. Narinig ko ang kanyang 7 salita. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin at sinabi, Minamahal na anak ng aking puso, ikaw ang aking aliw sa gitna ng kakilakilabot na pagdurusa. Tayo ay tinuruan na manalangin tuwing sasapit ang alas 3 ng hapon, sapagkat ang oras na ito ang oras ng dakilang awa, ang oras kung saan nalagutan ng hininga ang ating Panginoon habang siya'y nakapako sa krus. Kung kaya meron tayong tinatawag na 3 o'clock prayer, you expired Jesus, but the source of life gush forth for souls. Nung alas 3 na yon, pagkatapos ibati ng tagiliran ng ating Panginoon kung saan bumulwak ang kanyang banal na dugo at tubig, ibinuhos na ganap ng Panginoon ng kanyang sarili para sa buong mundo. Pag sinabing ibinuhos ang ganap ang sarili, wala nang itinira, sapagkat ito na ang kumitil sa kanyang buhay. So ito ang dakilang pag-aalay ng buhay para sa sanlibutan. Walang ibang manifestasyon ng pagmamahal ng isang kaibigan para sa isang kaibigan kung hindi ang pag-aalay ng kanyang buhay. So ito ang ating kaibigan si Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Nakita ito, naranasan ni Faustina. Kung kaya ginawa niya, pag siya nananalangin, may kasamang sakripisyo dahil inaalala niya kung paano nagsakripisyo ang Panginoon sa kanyang maliit na sakripisyo ng pananalangin ng nakadapa. Ang kanyang mga kamay ay nakadipa. Medyo hindi komportable ang posisyon yun, pero yun nga ang sakripisyo ginawa ni Faustina para lang makaibsan ang sakit ng Panginoong Hesus. Yung bunting sakit, napakadami pa ang sakit na naranasan niya. Bahagi nito ay mawala sa pamamagitan ng sakripisyo din ni Faustina in her own way. Bakit nakakatulong ito dun sa pagpapagaan ng pagpapakasakit ni Jesus? Remember that even if this event took place long time ago, it is still happening. Why? Yung pagbabang yun ng ating Panginoong Hesus sa lupa, hanggang doon sa pinakarurok nito ang kanyang pagkakapako sa krus, mamatay, no? Bagamat yun ay, again, katulad ng sasabi natin in the past, bagamat yun ay nangyari na several years ago, thousands of years ago. But today, it's still happening. Patuloy pa rin nasasaktan ng ating Panginoon sapagkat mas tumindi pa ang kasalanan ng mundo. Of course, along the way, sa buong panahon ng 2,000 taon, may mga kaluluwang naligtas na mula dun sa pagpapakihirap, dun sa purgatorio. They have ascended already. Nakaakyat na sila sa langit at kapiling nilang ating Panginoon, ang mga anghel, ang mga mahal sa buhay. Bagamat nangyari yun, it's still happening today. And we can always take part in this great suffering.
Sapagkat when we do that, when we take part in the sufferings of Jesus for the sake of sinful people, sinful souls, nabibigyan natin ng aliw ang ating Panginoong Hesus na patuloy na nagdurusa. Ang aliw na ito ay nakapagpapagaan sa kanyang nararanasang hirap. It is happening sapagkat ang pagliligtas ay hindi lang naganap 2,000 years ago. It is happening sapagkat kailangan pa rin ng mundo ang kaligtasan. So yung lahat ng panahon na yon, pagliligtas ng mundo, hindi naman lahat ay tinanggap ang kaligtasan, kung kaya narito pa rin tayo, nakikibaka pa rin sa mundo at pinipilit na magwasto sa ating mga pagkakamali. Kalinsabay nito ay nahihirapan pa rin ang ating Panginoon. Kalinsabay nito ay nakikita pa rin natin ang kaligtasan niya, yung kanyang resurrection. So everything is happening simultaneously. Why? Sapagkat iba-iba ang antas ng tao. Take yourself at this present moment. Iba-iba naman ang level natin. Merong iba sa atin nakaligtas na, nakapagwasto na, nakapagbagong buhay na. Ang level na ng buhay nila ay hindi na yung suffering Jesus na pinapako sa krus. Baring ang level na nito, naranasan sa sarili niya ay ang resurrection, yung paglaya mula sa kadiliman at kamatayan. For those who are dying and before dying, have already turned themselves to the Lord. So yun yung punto na papalapit na sila sa resurrection kasi tinurn over na nila yung sarili nila, na-realize sila na ito ang Panginoon at ako ay tutungo pabalik sa aking Ama at para aking makabalik, kailangan akong magbalik loob. But for others na pinapanganak pa lang siguro, di pa nagturusa, edi ang level ng kanilang present moment sa panahon ni Jesus ay yung Santo Niño, bagong panganak, nagbibigay ng aliw sa kanyang magkamagulang, ganon. So iba-iba ang antas natin, iba-iba ang ating spiritual level, pero magmamanifest ang level ng Panginoong Hesus kung ano tayo ngayon. Kung sa panahong ito tayo ay nasa matinding pagdurusa, nakikiramay tayo sa ating Panginoon sa kanyang pagdurusa. Kung kaya while living on earth, hindi mawawala ang suffering, tanggapin na natin yan. Hindi mawawala ang pagdurusa, hindi mawawala ang mga sakit, hindi mawawala ang mga luha, sapagkat patuloy tayong nakikibaka. At sa ating pakikibaka, patuloy tayong naglalaan ng ating sarili patungo sa kabanalan. Hanggat hindi natin naaabot ang perfection na yan, patuloy ang ating mga pagdurusa. Hindi siya maaring mawala. So, handa niyo talaga ang sarili niyo. Hindi talaga pwede, no? We will always have problems. We will always have challenges. We will always have to face all the struggles in our life. Iba-iba ang mararanasan natin. It all depends on the capacity of the soul to handle difficulties. Kasi nga sabi nga, no, hindi naman tayo bibigyan ng Panginoon ng mga tungkulin, ng mga suliranin at mga sakit kung alam niya na hindi naman natin kakayanin o hindi tayo handa. Everything is taking place according to the level of our spirituality. Kaya we can never compare our sufferings to the suffering of other people. Maring mas mabigat yung sa atin kaysa sa kanila. And so stop saying na bakit yung ganun, hindi nagdurusa ng ganun. Sapagkat ang level ng ating pagdurusa ay nakabatay sa level ng ating kaluluwa. The Lord is very confident in us.
giving us the exact suffering that we need to be cleansed. No, all this, ang purpose nito ay malinis ang ating kaluluwa sapagkat hindi magkakaroon ng perfection, hindi magkakaroon ng kaligtasan kung hindi natin lilinisin ang ating sarili. Wala namang tao na perfecto. The only person who's been conceived without sin is Mary. Marami naman tayong, lahat na hindi marami, kundi lahat ng tao, hindi naman si Maria. Isa lang ang piniling Maria. Isa lang ang piniling magiging daanan ng maniligtas at si Maria yun. Hindi na tayo yun. Kahit si Faustina, no? Hindi naman. Siya katulad ni Maria na punong-puno ng kadalisayan. Faustina had her imperfections. Meron din siya mga pagkakamali, no? Sa pagkabila ng kanyang sakripisyo, sa kabila ng kanyang pagsusumikap, meron din siyang mga imperfections na kanyang pinilit na mawasto nang siya nabubuhay pa. So when the clock strikes at 3 o'clock, katulad ni Faustina, ilagay natin ang sarili sa ating Panginoon. Makiisa tayo sa kanyang pagdurusa nang siya nasa krus. Kaya tayo nananalangin ng 3 o'clock prayer na why in the morning? Again, there is no time and space. Time and space do not exist. Kaya, even if you pray at 4 o'clock in the afternoon, 4 o'clock in the morning, even if you pray the 3 o'clock prayer at 3 o'clock in the morning, wala pong problema yon. You are still praying at 3 o'clock because you are tuning in to that hour of great mercy. So for example, we prayed at 3 o'clock in the morning, we tuned in to 3 o'clock in the afternoon when Jesus was at that cross and about to expire. Ganun po, no? Walang eksaktong oras. Everything is taking place at this very moment. Ang 3:00 ng umaga dito ay maaaring 3:00 ng hapon sa kabilang mundo at ang ibang oras sa ibang mundo ay 3:00 din ng hapon sa isang particular na mundo. So umiikot ang mundo at parang yung oras ay static, no? Kung i-imagine mo yung mundo umiikot sa sarili niya, tawag revolution, but the time is adjusting. Yung time, static, no? Kumbaga, hindi gumagalaw yung oras. Sapagkat fix yun, ang gumagalaw kasi ay ang mundo. Kung kaya nag-iiba ang oras sa ating, to where we are located. So we meditate again. You expired Jesus, but the source of life gushed forth for souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. A fount of life, unfathomable divine mercy, envelope the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which gush forth from the heart of Jesus as a fount of mercy for us, I trust in you. Let us put that trust. Ano man ang mangyari sa atin, manalig tayo at magtiwala sa ating Panginoon. Jesus is leading us to salvation. He's leading us to heaven. He's leading us to perfection. He's leading us out of our pains and sorrows taking place at this very moment in our lives.